Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Justin Valdez Murder Case. Taong 1990s na makipagsapalaran sa Ireland ang mag-asawang Valdez para sa mas maginhawang buhay. Nanirahan ng mga ito ng tahimik at mapayapa sa maliit na village ng Enniskerry. Kilala ang lugar na ito bilang Garden of Ireland dahil sa angkin nitong ganda. Kapwa nagtatrabaho sina Danilo at Teresita bilang tagapangalaga ng makasaysayang Charleville House. Nagsisikap ang mga ito ng husto upang makapagpadala ng pera sa Pinas para sa kanilang pamilya. Noon ay nasa pangangalaga ng kanyang lolo't lola ang kanilang nag-iisang anak na si Justin. Subalit hindi nagtagal, muling nabuo ang kanilang pamilya nang sa wakas ay makasunod si Justin sa Ireland noong 2013. Sa edad na 21, nag-enroll si Justin ng Accounting and Finance sa Tala Institute of Technology. Sa determinasyong makapagtapos at makamit ang mga pangarap habang nag-aaral, pinasok ni Justin ang 2 part-time jobs. Noong May 2018, nagsimula ang simpleng araw ng pamilya Valdez gaya ng normal. Pagkaalmusal, dumiretso sa kani-kanilang trabaho ang mag-asawang Danilo at Teresita, habang si Justin naman ay nakatakdang mag-renew ng kanyang residency permit. Matapos ang lakad sa immigration, nagtungo si Justin sa gym upang mag-workout. Sa buong araw na yun, umabot sa 6 na po ang palitan ng text ng mag-inang Justin at Teresita. Mababatid kung gaano ka-close ang mga ito sa isa't isa. Hindi nalilimutang mag-update ni Justin sa ina ng kanyang mga ginagawa. Bandang 4:20 ng hapon, nakiusap si Teresita sa anak na bumili ng tinapay. 5:40 PM nang sumakay si Justin sa bus 185 mula sa Bray patungo sa Enniskerry. 6:10 PM nang makarating ang bus na sinasakyan nito sa village. Medyo late ito kumpara sa usual na biyahe. Noon ay nagpaplano si Justin na lakarin mula bus stop uwi sa kanilang tahanan. Halos 15 minutos lamang ang layo nito. Hindi na rin ito bago kay Justin dahil maraming beses na niya itong ginagawa. Ngunit kailanman ay hindi na nakarating si Justin sa kanilang bahay. Lingid sa kaalaman ng dalaga, nakaabang na sa kanyang panganib. Maiging minamanman na ng isang predator ang kanyang pagdating. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, habang naglalakad sa direksyon ng kanilang tahanan, dinukot si Justin. Nang hindi umuwi si Justin sa oras at hindi makontak, agad na naalarma ang pamilya nito. Kilala ng mga ito ang anak na responsable at parating nagpapaalam kung mayroon mang biglaang plano. Ngunit ng gabing yun ay hindi nila ito mahagilap. Kasabay nito, isang tawag ang natanggap ng garda, ang Irish Police, bandang 6:20 PM mula sa isang babae. Kitang-kita ng mga mata nito nang dukutin ng isang lalaki ang isang Asian woman papasok ng trunk ng itim na sasakyan. Humihiyaw ng tulong ang babae habang sinasaktan ng lalaki. Noon ay walang nagawa ang witness na kasama ang kanyang 12-year-old son kundi tumawag sa 999. Ilang sandali pa, isa na namang tawag ang natanggap ng garda. Sa pagkakataong yun, mula naman ito sa isang lalaki na nakasaksi sa isang humaharurot na black Nissan. Nang mapalapit sa sasakyan, natanaw nito ang tila isang babae na kumakaway sa backseat. Hindi mawari ng lalaki kung ano eksaktong nasaksihan o kung humihingi ba ng tulong ang babae. Matapos ikwento sa kanyang misis ang nakita, nagdesisyon ng dalawa na mag-report sa 999 bandang 7:30 PM. Nang mga oras na yon, nakausap na rin ng garda ang mga magulang ni Justin ukol sa pagkawala nito. Kaya naman noon ay hindi na nag-aksaya ng oras ang mga pulis. Agad na tinungo ng mga ito ang bahay ng pamilya Valdez upang kuhanin ang impormasyon ng kanilang anak. Inilarawan ng mga ito si Justin bilang 5 feet tall, petite at may long black hair. Nakasuot ito ng damit pang gym, ang gray leggings, white t-shirt, trainers at dark jacket. Agad ring ipinakalat sa publiko ang impormasyong ito upang mahikayat na lumitaw ang sino mang may nalalaman. Nang puntahan na ng garda ang sinasabing lokasyon ng mga witness kung saan huling nakita ang Nissan, nadiskubre ng mga ito ang 2 kritikal na ebidensya.
ang basag na cellphone ni Justin at ang supot ng tinapay na ipinabili ng kanyang nanay. Malinaw na nagpapahiwatig na nasa panganib ang buhay ni Justin. Mabilis na inilunsad ng Garda ang urgent search operation. Batid ng mga ito na kalaban na nila ang oras. Nagpadala ng helicopters, patrol cars at search dogs upang suyurin ang buong lugar. Nang reviewin naman ng CCTV footage, nadiskubre ng mga ito ang isang lead, ang eksaktong model ng sasakyan na sumunod sa bus 185 na sinakyan ni Justin. Ang black Nissan Qashqai, kaya naman naging pangunahing focus ito ng investigasyon. Nang matrack ang registration ng sasakyan, lumabas ang pangalang Nicole Hennessy, ang may-ari nito. Gayunpaman, ang asawa umano ni Nicole ang nagmamaneho nito. Kinilala ito na si Mark Hennessy, 40 years old, isang construction worker at father of 2. Nang araw na mawala si Justin, nagpaalam si Mark sa misis na lalabas ito upang mag-inom, bagamat hindi na umano ito nakabalik. Nang magtungo ang mga pulis sa bar na pinuntahan ni Mark, sinabi ng staff na nakita niya ito noong May 19. Nanood umano ito ng football match at nakipag-usap sa isang lalaki bandang 5:40 PM saka umalis. Bumalik lamang umano ito bandang 11:11 ng gabi. Ayon sa staff, wala itong napunang kakaiba sa kilos ni Mark ng gabing yun hanggang sa bago ito umuwi. Base sa timeline na ito, sa pagitan ng 5:40 PM at 11 PM, walang nakakaalam kung nasaan o anong ginagawa ni Mark. Bagay na higit pang nagpalalim sa suspisyon ng mga pulis. Dahil sa mga ebidensyang ito, tinukoy na si Mark bilang prime suspect. Upang alertuhin ng publiko, isang press conference ang sinagawa ng pulisya. Ipinakalat ng mga ito ang larawan ni Mark Hennessy, gayon rin ang sasakyan at license plate nito. Hindi tumigil ang otoridad sa pagsuyod sa mga posibleng lugar na maaaring puntahan ni Mark. Maging ang publiko ay nakipagtulungan sa paghahanap at hindi nga nabigo ang mga ito. Gabi noong May 20, isang babae na nakapanood sa TV sa apela ng Garda ang nag-report sa naispatang black Nissan ni Mark. Nakita niya ito na nakagarahe sa Cherrywood Business Park. Dali-daling tinungo ng mga pulis ang lokasyon at agarang pinalibutan ng sasakyan ni Mark. Nang marahang lapitan, tumambad sa mga ito ang dugoang si Mark hawak ang isang box cutter knife. Nagbabanta ito sa lahat ng naroroon. Walang ano-ano, hiniwa nito ng cutter ang sarili mula sa pulso hanggang sa kanyang siko. Kalmadong kinausap ng Garda si Mark na bitawan ang hawak nito, ngunit wala itong pakailam at mas lalo pa itong naging balisa. Maya-maya pa, umakto ito ng saksak sa may passenger seat, kung saan hinihinalang naroon si Justin. Mula sa lumalalang sitwasyon at nagbabadyang panganib, hindi na nag-alangan pang umaksyon ng mga pulis. Pinaputukan na ng baril si Mark ng isang officer. Tinamaan ito ng bala sa balikat na tumagos sa kanyang ulo. Dali-daling nilapitan ng mga ito ang sasakyan upang iligtas si Justin. Subalit laking gulat ng lahat nang makitang wala ito roon. Hinalughog ng mga ito ang buong sasakyan ngunit walang bakas ni Justin. Habang naghihingalo si Mark, pilit na nagsumamo ang mga pulis na ituro nito ang kinaroroonan ni Justin. Ngunit wala itong tugon. Bandang 8:38 PM nang bawian ito ng buhay. Nag-uumapaw ng emosyon ng mga oras na yon. Labis ang pagdadalamhati ng lahat, partikular na ng pulis na bumaril kay Mark. Walang sino man ang nag-akala na hindi nila matatagpuan roon si Justin. Sa halip, isang clue ang nakuha ng mga ito, ang note mula kay Mark. Nakasulat sa note ang salitang Pax Castle at sorry, tila isang masamang pahiwatig mula sa salarin. Dinala ng otoridad ang nasabing note sa forensic analyst kung saan sinabi ng mga ito na malaki ang posibilidad na hindi na matagpuan pang buhay si Justin. May 21, nag-focus ng search ang Garda sa Pax Castle. Tumulong na rin sa paghahanap ang Irish Defence Forces. At makalipas ang ilang oras, una nang namataan ng mga ito sa area ang medyas at wallet ni Justin. Hanggang sa kalaunan, natagpuan na rin ng mga ito ang wala ng buhay na katawan ni Justin.
Nakakubli ito sa damuhan, ilang kilometro ang layo kung saan ito dinukot. Labis ang pagdadalamhati ng naulilang magulang ni Justin ang ihatid ng masaklap na balita. Sa isang iglap, binawi sa karumaldumal na paraan ang kanilang nag-iisang anak na matagal nilang hinintay bago makapiling muli. Isang GoFundMe campaign ang inilunsad upang maiuwi ang mga labi ni Justin sa Pilipinas. Nakiramay ang buong Ireland sa pagdadalamhati ng mag-asawang Danilo at Teresita at kanilang buong pamilya. May 22, 2018, isinagawa ang isang candlelight vigil para sa memorya ni Justin na dinaluhan ng daang-daang miyembro ng Filipino community. Mula sa autopsy report ni Justin, napag-alaman na namatay ito mula sa pananakal. Natukoy rin na ginahasa ito at pinatay sa loob ng 2 oras mula ng kidnapin noong May 19. Lumabas rin sa toxicology report na drinoga ito upang malayang magawa ni Mark ang kanyang krimen. Ayon sa investigasyon, walang anumang koneksyon sina Justin at Mark. Teorya ng mga ito, maaaring nakita lamang ito ni Mark sa resto o kaya ay sa bus stop. Pinaniniwala ang pag-atake nito ay impulsive act of violence o biglaan lamang. Nang kalkali ng background ni Mark, napag-alaman na ama ito sa 2 anak na babae. Bagamat inilalarawan ng kaibigan at kapamilya bilang kalmado at palakaibigan, hindi alam ng marami na nakikipaglaban si Mark sa adiksyon sa alak at droga. Nang mga panahong yun, magulo ang takbo ng buhay nito. Gumuguho ang pagsasama nilang mag-asawa at patong-patong ang kanyang utang dahil sa kanyang bisyo. Nang gabi ng pagpaslang kay Justin, isang witness na nagsabing nakita nito si Mark na nagmamaneho upang maghanap ng droga. Isang saksi rin ang nakakita o manonoon kay Mark na may hinaharas na babae sa bar. Nang tanggihan ng babae, nilisan nito ang lugar at naghanap ng bagong tatargetin. Sa kasamaang palad, si Justin ang natsyempuhan nito. Samantala, nadiskubre na bago matagpuan ng garda, tinawagan ni Mark ang misis nito at inamin ang kanyang ginawa, ang pagkidnap at pagpatay kay Justin. Noong May 30, 2018, 6 weeks mula nang pumanaw, naiuwi na sa Pilipinas ang labi ng nooy 25 years old na si Justin. Ibinurol ito sa kanilang probinsya. July 2, 2018 nang isagawa ang funeral service. Inilagay ang labi ni Justin sa silver na kabaong na pinalilibutan ng mga bulaklak. Nagsuot ng pink at white na damit na may larawan ni Justin ang mga nakiramay. Matapos ang service, pinakawala ng mga puting lobo sa kalangitan para sa memorya ni Justin. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.